Sa panahon ngayon, laganap ang online shopping, lalo na sa gitna ng digital age. Ngunit kasabay nito, ang pagdami rin ng mga online buyer scam. At isa na nga sa biktima nito ay ang ating letter sender na si Cassie. Panoorin natin ito. Ako po si Cassie. 1 year na po akong online seller. Bukod po kasi sa malaki ang kitaan dito, kontrolado mo pa yung oras mo at nasa bahay ka lang. Ngunit sa kabila po ng gaan na ibinibigay nito sa aking oras, ay siya namang ikinasakit ng aking ulo. Madalas po kasi ako mabiktima ng mga customer na magsisi-order at reserve, pero sa araw ng meet up at bayaran ay bigla ang magkakansela. O kadalasan, hindi ka na makikilala na parang hindi ba nag-order. Okay lang naman po sana kung pailan-ilan lang yung order, kaso madalas po sa mga nararanasan ko ay yung bultuhan. Attorney, legal ba to? CIE Law Firm. At kaugnay niyan ay tatalakay natin kung paano malalaman ang mga peking online buyer at kung paano mapoprotektahan ang ating sarili laban sa mga ganitong modus. Nako, marami pa rin mga ganyan modus till now. Lately, dumarami mga online sellers na nabibiktima ng mga scammer na nagpapanggap na buyer. Attorney, gaano na ba kalawak ang scam o problemang ito ngayon? With the increasing demand of e-commerce, Okay. diba? Makikita natin na dati ang daming mga lumalabas na issue dun sa online seller. Ngayon naman, may lumalabas na issue about online buyer. So makikita natin that online transactions is really a risky platform. Grabe no, talagang lahat pwede maging biktima dito. Attorney, ano ba ang dapat una na hakbang na gawin ng isang seller kung sakaling siya ay napapansin niya na i-scam na siya? Okay. Kung napapansin ng online seller na scam siya, of course, you have to keep the evidence, the Okay. digital records of your evidence. Yung mga pag-uusap ninyo, yung proof ng identity ng kausap nyo, you have to keep these digital records. Okay. Pag na-keep mo na to, you have documented everything, then you can go to PNP Cybercrime Unit or NBI Cybercrime Unit to report, of course, yung nangyari na scam. Pangatlo, ang nagiging problema sa mga scam, either online seller, online buyer ka, is to know the identity of the individual. Kasi kalimitan, kung naloloko yan, ibang identity yung ginagamit. Okay. Okay. Maraming mga scammer kasi gusto nila makuha nila yung pera na na-scam sa kanila. Legally, there's something that we can do about this. Kasi there are some people who have experienced this and perang habol nila, wala, hindi nila magawa ng paraan. So, ano ba ang pwedeng gawin? Talagang hanapin na lang kung sino na scam, tell us more, attorney. Okay, so usually, yung pera, nakukuha agad. Okay. So, ano pwedeng gawin? Either you're a seller or buyer, ano pwede mong gawin? One, you can call the bank. Okay. If the transaction was made through bank transfer. Okay. Pangalawa, of course, we have payment scheme or channels rather. Okay. So, sa ganung paraan, dapat i-report mo immediately na na-scam ka. But ayun nga sinasabi ko, ang nagiging problema niyan, hindi alam kung sinong identity nung nag-scam. Okay. So meron tayong tinatawag na ngayon na cyber warrant. Hindi to alam ng mga tao. Cyber warrant, Yes. tell us more, attorney. Yung cyber warrant, so mag-a-apply ka ng cyber warrant that precisely to ask from the provider or kung sino man nag-hold ng identity or details nung person na yon to provide these details. Okay. Kasi kalimitan, hindi nila alam. Halimbawa, makikita mo lang channel, Okay. so kung makakasuhan mo. So that is the challenge. So we have cyber warrant. We can use this to compel the provider to disclose the identity of that person. Okay, how can we make sure, ako, someone will be, kung mabibigyan ako ng cyber, or someone who will be receiving this cyber warrant, paano niya masasabi na legitimate to or dapat na siya matakot? Is there something that should be worried on Yes. the end Yung user? cyber warrant kasi, it will be issued by a court, Okay. issued by the judge. Ayun. So makikita niya, it's a legal document. So sasabihin doon sa provider, ibigay mo sa akin yung details ng tao na to, nung may ganitong number. And then of course, pag hindi kinumply yun, may mga legal repercussions. Pwede kang makontempt, and of course, pwede pang possibility, makakasuka ng obstruction. Okay. Diba? So para pala itong libel, tapos pwede i-apply via cybercrime. Parang na-apply siya to online, magiging cybercrime. So parang ganun din ba sa usapin ng warrant, pero through online din? Yung warrant, cyber warrant, because nangyari siya sa online platform. Okay. Attorney, may karampatang batas po ba sa Pilipinas sa direktang nagbibigay proteksyon sa online sellers laban sa scam buyers?
Walang specific na batas, Okay. but there are several provisions of law that can be used para makasuhan natin o protektahan yung karapatan ng mga Enough online naman yun, sellers. attorney. Enough naman. So, meron tayong tinatawag na estafa. Okay. Yung estafa, tapos ginawa siya through ICT or Information Communication Technology, mas Okay. mataas yung parusa na binibigay ng batas. Okay, that's one estafa. Falsification, pwede ding ikaso. Ayun. Halimbawa, gumawa ng peking resibo just to show na nakapagbayad talaga ako. So, you can be liable for falsification. Pangatlo, may bago tayong batas. Ito actually was enacted to address internet transactions. Ito yung internet transaction of 2023. Sa part ng buyer, halimbawa, bumili ka ng goods from the Okay. seller. Ngayon, nakuha mo na nabigay mo na yung pera and all, and then you canceled your Transaction. order or Okay. transaction. You can be liable under the Internet Transaction of 2023. Marami yan, nag-live sell, sabihin mine, tapos after ilang days, bilang ika-cancel. Nakita natin dati yung umorder ng madaming pagkain. Oo. Tapos, kinancel na yung order. Kawawa naman kasi COD, cash on Oo, delivery. abonado ng rider. Abonado. So, Naku. ito yung mga batas na naglalayo na protektahan yung mga online sellers. Have you handled cases like this? Normally, Or na-handle encountered? ko yung mga online seller scam. Okay. Okay. So, pag mga online seller scam naman, of course, ang i-advise namin, magpa-file sila sa DTI. Okay, kasi may consumer reporting mechanism yung DTI. Okay. Tapos, if it involves banking transactions, meron din sa Bangko Sentral ng Pilipinas, similar mechanism. So, ito yung mga ina-advise namin na gawin ng mga clients namin in Okay. order to protect the rights. Attorney, ano mensahe natin para sa online sellers na sana hindi naman makaranas ng scam, pero syempre, there could be a prevention. At lalo nagsusumikap sila na talagang kumita, pero marami pa rin manluloko. Online selling is a legitimate business. Okay. But of course, in this digital age, knowing your legal rights and digital protection is as important as knowing your product. So, Okay. dapat maging mapanuri tayo, meron tayong kaalaman sapagkat ito magiging protection natin sa kung sino man na manloloko sa atin. Ayun. Pero ikaw, attorney, na-scam ka na ba? Kung ano mang klase ng scam, na-scam na ako. Pero of course, since isa akong abogado, napoprotektahan ko yung karapatan. Pero sa pagmamahal, na-scam ka na ba, attorney? I think lahat naman tayo na-scam na. Oo. Ay, nako Kasi po. akala natin, yung isang tao, yung lahat ng sinasabi niya totoo, but of course, hindi totoo. Kaya may mga hidden Nako defects, po, di ba? iba ang sinasabi sa ginagawa. Maraming salamat sa pagbibigay linaw sa usaping ito at Attorney Ruel Ilagan.